Hello! Yan, kamusta mga trops? Welcome ulit sa ating bagong video. At kung bago ka lang sa aking channel, syempre huwag mo kakalimutan mag-subscribe and syempre hit the bell button para update ka sa mga gagawin nating video, tutorials, or mga review ng mga helmet. Especially, ngayon, mag-review tayo ng bagong design ni Evo helmet na Draconic. So, nandito tayo ngayon sa Helmet House kasi may bagong dating na stock o available dito na Draconics. Nasaan ba doon? Ito ay nasa Santa Rosa. Along the highway lang to. And then, ito ay nasa Grand Riverstone, Block 22, Lot 2, Commercial Building. Along the highway, nulikod, along the highway lang to. Look for Laarni and syempre look for Amor. Yan, sila yung mga staff and crew dito sa Helmet House Santa Rosa branch. At huwag nyo rin kakalimutan ang Helmet House Cabuyao branch. Syempre open sa home credit yon. And then located lang yun sa Katapatan Homes, Cabuyao, Laguna. Look for JP Tuason, tsaka yung mga ibang staff na sila, Daphne. Ayan, yan, puntahan nyo din. Yan. Syempre huwag nyo kakalimutan i-like and share yung page nila. At abangan nyo na marami pa silang bibigay o may mga giveaway sila, lalo na ngayon parating na yung anniversary, first anniversary ng Helmet House Cabuyao branch. Okay, ngayon simulan na natin. Shoutout muna syempre sa lahat ng mga subscriber and followers ni Papa Henry. Huwag nyo kakalimutan din i-like yung aking page. Okay, anong pag-usapan natin ngayon? Tulad na sinabi ko kanina, pag-usapan natin ang bagong Evo helmet na Draconics na siguro ilang araw pa lang to nilalabas ni Evo helmet. Alam natin si Evo helmet, napakadaming nilalabas na design or with graphics ng Evo helmet. Nulit ko naman, sinasabi ko rin sa inyo, no helmet brand war tayo. Ito ay hindi po tayo sponsor ni Evo. At tayo ay gusto ko lang makatulong sa iba na naghahanap ng Evo helmet or gustong makita si Draconics. Okay, simulan na natin. Kunin natin yung nasa taas na po. Eto na, kunin na natin. Yan! Wow! Ano ba talaga to si Draconics na to? Draconics is a GT Pro na Evo helmet with dual visor, naka-iridium lens, at syempre may libreng pre-lens. So, isa-isahin natin kung ano-ano ba talaga itong si Draconics na to. Okay. Design, syempre, yung ating top view, eto. Yung ating side view naman, so kailangan natin tingnan side view. Siyempre, yung pinaka-back view. So, yung pinaka-likod. And, siyempre, yung ating front view. Yan. Grabe, ang kinis oh. Iridium lens blue, napakagandang tingnan. Alam nyo, si Evo, dati-rati yan, ang binibigay na pinapakita lang sa mga helmet nila, smoke lens. Pero ito, naka-iridium na kulay blue pa, ang angas tuloy, ang ganda tuloy tingnan. Ito, mga troops, GT Pro to. So, alam naman natin si GT Pro, ganito yung pinaka-design niya, ganito yung pinaka-spoiler niya. Ayan. Iridium lens na napakakinis, dual visor. Yan. Tapos yung lining, yung foam lining, quick release. Yan. So sa quick release tayo, then yung foam. Yun. Normal yung foam. Pero kasi alam nyo, si Evo helmet medyo, sabihin natin, mahigpit talaga sa pagiging dealership o yung mga gusto mag-dealer, gusto magbenta, hindi na rin pinapayagan ni Evo Philippines o yung Team Gravity kasi nga
Ganun sila kahigpit. Kaya minsan meron tayong mga makikitang tindahan, dealer store o motorcycle helmet shop na bakit mas mataas sa SRP yung kanilang benta. Alam niyo kung bakit? Kasi ganito lang yan. Kung ako negosyante at hindi ako nakakuha ng dealership o ng dealer kay Team Gravity or kay Evo Helmet, anong gagawin ko? Magkano bili ko? Magkano ko siya ibebenta? Pero halimbawa lang ganito. Ang SRP ng isang helmet is 4,000 pesos. Bibili mo siya ng 4,000 pesos, syempre, kasi kailangan SRP na punta siya bibilhin. Tapos ibebenta mo siya. Ngayon, tanong ko, tingin mo ba ibebenta mo rin siya ng 4,000 pesos? Di ba hindi? Kasi negosyante tayo, kailangan natin kumita. So papatong natin dito yung charge na, halimbawa yung charge, yung delivery charge, kailangan patong mo rin dito. Yung dapat may kita ka pa rin. So yun ang nagiging problema natin minsan, or kaya bakit tumataas yung presyo ng mga Evo helmet natin. Ngayon, kung si Team Gravity maluwag at lahat ng dealer pwedeng mag-dealership nila, mas maganda. Kaya mangyayari doon, halos lahat na magiging lahat na magtitinda ng Evo helmet, real talk yan real talk. Lahat na magtitinda ng helmet ay naka-SRP kung ganon ang gagawin ni Team Gravity. Pero hindi, dahil sila strict sa kanilang batas o sa kanilang rules. So kailangan, kung sino lang yung dealer nila, close na tayo doon. Kung halimbawa, sa buong Pilipinas, meron lang 10, halimbawa lang 10 or 20, close na sa dealership ng ganon. Kaya yung iba, nakapagbenta ng mas mahal o mas mataas sa SRP price. Pero, ganito lang yan. So, meron akong gustong bagay. O sige, sabihin natin helmet. Meron akong helmet na gustong bilhin. Pero, above SRP yung presyo niya. Wala na akong makita sa iba. Yung nakita ko lang sa above SRP. Dahil gusto ko talaga si helmet na yon, bibilin ko to kahit above SRP. Bakit? Kasi masisiyahan naman ako kapag bumili. Kasi yung gusto ko kasi, di ba? Ano yung presyo kisa naman dun sa kasiyahan natin, di ba? Natuwa ka. Kasi ganun, may mga ganun tao na kahit medyo mahal yan, basta gusto nila, bibili nila. So, sa inyo yan. Okay? Okay, balikan natin ulit to si Evo helmet na to. Si Draconix na to, ulit sinasabi ko na naka-iridium lens, naka dual visor, may libreng clear lens, and then may syempre normal yung binibigyan nila sticker. Ayan. So, may sticker sila. At syempre, yan. Yung angas. Inulit ko pa rin, yung guide dati na sinabi ko, medyo matalas talaga yung spoiler nito. Nadodong pa rin ako sa sinasabi ko pa rin dati. Before na nakarang video, medyo matalas to. Kung kayo ay may back ride, siguraduhin nyo na gumagamit siya ng helmet. Kasi baka mamaya mauntog siya dito. Putok ang noo niya. Ayan dito. Medyo matalas talaga to. Totoo. Ayan o. Kahit yung mga may nakapag-comment rin sa mga video ko, talaga medyo matalas. At, real talk, medyo mabigat ng konti to si GT Pro. Pero, maganda at maporma. Ngayon, kung ikaw ay payat or medyo manipis or slight lang yung katawan, tingnan mo rin. Pag bumili ka nito, baka mamaya magmukha kang alien. Diba? Totoo lang, pero biro. Ito, testingin natin. Try natin na baka mamaya medyo pangit tignan sa akin. Pasukat lang ako, tingnan natin. Meron ganun kasi. Yun. Kaya na humusga. Ang katawan ko medyo light lang ng konti. And then, sugahan nyo na kung bagay ba sa mga katulad kong katawan yung ganitong klaseng GT Pro. Pero, isa lang masasabi ko, salute kay Evo Helmet Philippines kasi napakaganda ng mga graphics nila. Halos sa loob ng isang buwan, mayroon silang binababang graphics sa dalawa. Kaya, ang mga tao talaga hype na hype. Siyempre, sabi din, si Evo ay pangmasa. Okay? Yan. Maraming salamat. Helmet ako sa Tarosa Branch, Kabuyo Branch, Mr. and Mrs. Prince, si Maos ng Sabinyan. Yan. Huwag nyo kalin. Si Mooncycle ng San Pablo. RBT ng Kalamba. Meron tayong RBT. Rasmoto ng Cavite.
Ayan, meron din tayo Mickey Moto, Mickey Moto tayo ng Santa Rosa. At syempre, si Secret Shop ng Bulihan kung gusto nyo magnegosyo ng mga motorcycle parts and accessories. Okay, so paano mga troops? Maraming salamat sa inyo. Salute sa inyo. Ride safe always. God bless always because your family is waiting for you. Bye-bye!